Joy, tuwagi Joy! Ay! Ito ka sa likod na ano. Likod ka bang? Kapot ah. Dalang pang dalang wala po. Basta. Hindi magsandig, King. Tao. Ang Tigal-Lebak, Sultan Kudarat na si Jonel, handa raw tawirin ang ilog at pasanin ang bigat ng mundo para sa kanyang misis na si Roselyn na may stage 4 ovarian cancer. Ilay! Plus! Sa tuwing lumalabas ng bahay kasi si Roselyn, kinakailangan niya pang sumakay sa duyan na gawa sa nylon at kawayan na buhat-buhat ni Jonel at ng iba pa niyang mga kaanak. Nadusmo, no? Basa lagi apon. At kapag kailangan niya namang magpagamot, kailangan pang ibiyahe si Roselyn ng halos 11 oras makarating lang sa pinakamalapit na pagamutan. Sakit sa amin, i-pray na lang natin at labanan. Huwag mawalan ng pag-asa. Ito ang realidad na dinaranas ng ilan nating mga kababayan na naghahangad lang naman ng disenteng serbisyong medikal pero nakatira sa mga liblib na lugar. Mahirap kapag magpadala ka sa sakit. Then, kailangan mo talagang lakasan ng loob. Hindi ko talaga alam hanggang kailan lang talaga itong buhay ko. Sina Jonel at Roselyn nakatira sa maliit na bahay na ito. Gagawa ako ng daw ng miracle tree. Ito nilaga ko, ma'am, para yung makaihi siya ng ano, ma'am. Maayos yung pag-ihi niya, ma'am. Init. Nagaganyan yan siya, ma'am. Basta ano. Nagsimula ang kalbaryo ni Roselyn taong 2024 nang bigla na lang daw sumama ang kanyang pakiramdam. Sumakit yung tagiliran niya dito sa left side. Nag-decide kami February ata yun na pa-check up. May bukol pala siya doon, nalaman namin na cancerous. Si Roselyn, meron na palang stage 4 ovarian cancer at kumalat na ang cancer sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Sakit sa amin kasi stage 4 na kaagad yung sakit. Mabilis siyang nangayayat at nanghina. Para makontrol ang pagkalat ng kanyang cancer, kailangan niyang magpa-chemotherapy at sumailalim sa samut-saring lab tests buwan-buwan. Kaya sa kabila ng kanyang sitwasyon, walang magawa si Roselyn kundi tiisin ang sakit, makarating lang siya sa ospital. Masyadong masakit talaga. Pero no choice ako. Problema, dahil walang sapat na medical facilities sa kanilang bayan sa Lebak, kinakailangan pang bumiyahe ng mag-asawa ng napakahaba patungo sa ibang bayan o probinsya. Dumadayo pa sila sa Davao City. Minsan nagko-commute kami. Nasa 1,000 pesos yung isang tao. Dalawa kami, 2,000, back and forth 4,000. Nakalibre nga si Roselyn sa chemotherapy. Sumakit naman ang kanyang likod, pati na ang kanilang bulsa. Yung gastos namin, ma'am, umabot ng 18,000 every 21 days. Kasama na yung mga bibili ng gamot. Maliban sa trabaho ko talaga, sa radyo, nasa sideline ako. Minsan nagtatato, nababandad, kulang pa rin, ma'am. Doon kami nag-aagay sa ano, Gatong Pagla, so
Pahita kami sa another highway. Para makamenos, sa halip na mag-van, madalas nagmomotor na lang silang mag-asawa papunta ng Davao. Dahan-dahan lang. Sa sakit niya kasi hindi pwede yung mabilis na takbo. Maabot kami ng 11 hours. Kalaban kong antok pag magdadrive ako. Tabi din ng kalsada na may mga waiting shed, diyan kami magpapahinga. Pero si Roselyn, pahinga na muna sa malayuang biyahe nang pansamantalang ipatigil ng doktor ang kanyang chemotherapy sessions. Yung creatinine ko kasi tumaas. Sabi niya bawal daw ipagpatuloy ang chemo kasi delikado sa kidney. Ngunit hindi pa rin daw siya tuluyang makakahinga ng maluwag. Kailangan pa rin kasi niyang magpa-lab test kada buwan mula blood chemistry, ultrasound, pati na CT scan. Every 2 days nagpapalit ako ng colostomy, maiwasan yung pag-irritate. Sampung minuto ang biyahe mula sa sentro ng kanilang bayan papuntang ospital, ang Sultan Kudarat District Hospital. Pero ang problema, kulang naman ang ospital sa mga gamit at pasilidad. Sabi nga nila dito sa libak kung ang sakit mo fatal. Mamatay ka na lang bago ka makakaabot sa regional. Kasi ang ospital daw dito para lang sa mga pasyente na nabuyagan. Kung makagat ka dito ng aso, mamatay ka na lang, hindi ka pa anti-rabies. Yung aming lugar po is one of the coastal area po ng Libak. Parang isolated din yung hospital po namin is level 1 lang po. So hindi siya complete facility. Minsan yung nagda-dialysis po ng mga pasyente, mga chemotherapy, pinalalabas po sa malalaking hospital. Ang pinakamalapit na pwedeng puntahan ni Roselyn para sa kanyang test, mga pribadong klinik. Yun nga lang, hindi nila kaya ang bayad. Yan lang po sa sentro. Ginagamit yung ID ko na PWD. 600, ganyan. Pero kapag pati electrolytes, umabot sa 2K. Kaya dumayo pa sila sa bayan ng Coronadal sa South Cotabato, kung saan mas mura ang lab test. Yun nga lang, 5 oras naman ang biyahe papunta roon. Yung bukol ko kasi parang hindi nakikinig sa chemo. Yung katawan ko surrender na. Nagsusurrender na. Pero yung chemo ko hindi. Ang mga katulad ni Roselyn, ang gustong tugunan ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF na proyekto ng Department of Health o DOH. Mobile clinics ito o Hospital on Wheels. Ilapit ang mga pagamutan sa mga liblib na lugar. Pwede ritong gawin ang iba't ibang mga medical procedure gaya ng konsultasyon, lab tests, x-ray, ultrasound, pati na ECG para sa puso. Sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon. Ang mobile clinics, bahagi ng Universal Healthcare ng 2019 sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naipamahagi ang mga mobile clinic sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2024. Ang inilaang pondo para sa 83 na mobile clinics, 830 million pesos o 10 million pesos kada unit o mobile clinic. Ang isa sa mga mobile clinic ibinigay sa Sultan Kudarat, ang probinsya ni Roselyn. Nakapwesto ito ngayon sa kanilang kapitolyo. Itong mobile primary care facility po, galing po ito sa Department of Health. Pero po, binigay ito sa province ng Sultan Kudarat. But its operations po ay under po sa Sultan Kudarat Provincial Hospital and sa mobile hospital po ng Sultan Kudarat. Ito po yung mga equipments na nandito pa sa loob. Madilim lang po kasi kailangan ipaandar po yung generator bago po magkaroon ng ilaw dito sa loob. Ito po yung x-ray na kailangan po ng generator para po gumana. Ito po yung ECG, ultrasound. Itong bus natin ay functional po ito, no? Ginagamit po natin to dahil sumasama po ito sa ating mobile hospital. Pag chemotherapy naman, ma'am, hindi pa provider kasi for yun, mga tertiary na po siya ng mga center.
care. Pero kung mga primary care lang, yung mga basic lang po, nandyan po sa ating primary care facilities. May mga scheduling din po si mobile hospital. Doon lang po kami sumasama po. Pero ang pagpunta natin doon, community po ang target natin. Kasi more nga tayo sa prevention, screening, management of mga chronic diseases. Depende po kasi sa needs ng community po. Meron kasi tayo mobile hospital. Nag-iikot po ito sa buong probinsya ng Sultan Kudarat. In-augment po ni mobile primary care facility po ang mga services na binibigay po ni mobile hospital. Ang ino-workout, ma-improve din po yung health services dito para hindi na po lalabas yung patients pupunta sa ibang probinsya. Ang aming mobile hospital dito po is from the province po siya. Functional naman po ma'am, yearly po nagkakandak po sila dito ang mga medical missions. Sir, yung galing po sa DOH. Wala pa kaming mobile na from the Department of Health. Yung province of Sultan Kudarat Mobile Hospital po ang lagi pong pumupunta po dito sa amin. Sana ma-develop po yung hospital po dito yung Sultan Kudarat District Hospital po namin para yung mga pasyente po namin hindi na ma-refer po sa labas. At saka kailangan po namin ma'am yung mga espesyalista na mga doktor po dito sa bayan ng Libak. Ang ibinigay para sa Sultan Kudarat kabilang sa listahan ng mga non-functional mobile clinic na ibinunyag ni dating DOH Undersecretary Dr. Gregorio Murillo Jr. Reports were also provided to the Office of Yusek Maestral and Yusek Murillo regarding the non-functional MPCF in Cotabato Province, Sultan Kudarat. Other provinces reported non-utilization of medical equipment due to no supplies of reagents and training of personnel who handles equipment. Isiniwalap ni Dr. Murillo sa isang sulat kay Pangulong Marcos ang sa tingin niya'y mga irregularidad sa pagbili ng mobile clinics. Findings in the report indicate that only 25% of the distributed MPCFs are functional or capable, highlighting a deeply concerning level of inefficiency, wasted resources, and unmet healthcare needs among the Filipino people. Meron di umanong pinaburang supplier. The Office of Undersecretary Murillo received an endorsed market study intends to modify the already submitted TOR by tailor-fitted lock specification. With this, I was removed from my position for choosing to stand firm in advocating for an upgraded mobile primary care facility, one that genuinely complies with required standards and is capable of delivering safe and dignified health services to the Filipino people. Notwithstanding this development as of this writing, I no longer serve as Undersecretary. Sinubukan naming interviewin si Dr. Murillo pero hindi siya tumugon sa aming paanyaya. Pero dahil sa di umano irregularidad, sinampahan ng reklamo si DOH Secretary Teodoro Herbosa, Undersecretary Glenn Matthew Bagao at 2 pang empleyado ng DOH. Isinusulong na rin na maimbestigahan ang kaso sa Kongreso. Sinubukan din naming kunan ng pahayag si Secretary Herbosa at mga nabanggit pero hindi sila tumugon. We can't authenticate this document and more so comment on it, as it is on its face not marked as from DOH. Yun yung talaga naman kasing objective ng mobile clinic is ma-reach mo yung mga unreached communities. Yung tinatawag natin na GIDA, yung Geographically Isolated and Disadvantaged Area. Yan yung mga mas hirap na may access. Pati yung providers, hindi lang doktor pati sa midwife, BHW, nurses, kulang-kulang din sila. Kasi nga, malayo kailangan mo palakasin yung mga nasa labas na facilities mo para hindi lahat pumupunta dun sa mga malalaking hospital. Pondo yan ng bayan na kakapanghinayang kung hindi magamit. Ang nararanasan ni Roselyn at ni Junel sa Sultan Kudarat kapareho ng mga tigabayan ng Sagnay sa Camarines Sur. Katulad ng ama ni Rainiel na si George, may sakit sa bato, atay, puso at baga. Kaka-discharge lang ni George sa ospital nitong nakaraang linggo. Mahigit 2 taon na po din kaming pabalik-balik sa ospital. Mahirap din po pag nagbibiyahe po kami, yung tiyan po ni Papa naaalog po. Sumasakit po. Ang pinakamalapit pong ospital dito sa amin, dun po sa sentro sa Sangay. Kung pupuntahan pa po namin, siguro oras po.
Sobra po talaga hirap. Kahit hating gabi umuulan o ano pa man, dinadala ko ng anak ko sa ospital para po usukan lamang. Umiiyak na lang ho. Sabi ko nga po kunin na lang ako ni Lord para hindi na mahirapan. Bibigyan pa rin ako ng pagkakataon para dugtungan ang buhay kasi nilalabanan ko talaga ang sakit. Hindi ko siya uurungan hanggat kaya kong labanan siya. Pero muli raw itong nahirapang huminga. Pero dahil kapos sila sa pera at hindi nila kayang isugod pa uli siya sa pinakamalapit na ospital, napilitan silang pumara-paraan na lang. Gamit ang lumang balde na binutasan sa ilalim, kalendaryo at bote na nagsisilbing connector, ginawan ni Nareniel ang kanilang ama ng improvised oxygen tank para may hangin na maihinga ang pasyente. Itinapat nila ito sa electric fan. Nakatulong din. Okay na po ako. Naisipan na lang pong gano'n na lang po yung gawin kasi walang-wala na po talaga. Ang inaasahan na lang po namin, doon na lang po sa trabaho po namin ni Tito, sa furniture po, kinakapos pa rin po. Nakahilata lang talaga dyan sa higaan, nakatutok ang clip fan. Iyan na lang nagsisilbi sa akin na oxygen. Iyan na talaga ang pumasok sa isip ko, ma'am, na gano'n na lang ang gawin ko para madugtungan yung kunting hininga ko. Ayon sa pamunuan ng Provincial Health Office, meron naman daw silang mga rumorondang mobile clinic. Kasama nito ng van na to is yung generator na nagpapandar sa kanya. Mas na-utilize sa mga malalayong lugar na mahihina yung kurente. Kung mayroon sanang mobile clinic dito, yung perang halimbawa, sobra-sobra naman na pwedeng pambili ng gamot, nailalaan sana namin doon. Health is still a basic human right. Kailangan lahat may access to good and quality health. You deserve better health care. Yung budget sana na para sa hospital, bigay talaga yung para sa hospital. Kasi alam mo naman natin na may budget ang healthcare, di ba? Ang maayos na serbisyong medikal hindi dapat pribilehyo, kundi karapatan ng bawat Pilipino. Kapot Ang katotohanan kasi sa mga liblib na lugar, nananatili itong krus na pasan ng marami na pilit itinatawid ang buhay at kamatayan. Nadasmo, no? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.